palaspas, nung ang Panginoong Hesus ay pumasok sa Jerusalem bilang simbolo ng kanyang pagkahari, sinalubong siya ng mga sumasampalataya. Nakasakay siya sa isang asno. Mga damit nila, inilatag nila sa daan. Yung iba naman siguro ayaw maghubad ng damit, kumuha ng mga sanga ng puno, palma, para ilatag sa daan kasi dadaan yung asno na sinasakyan ni Kristo. Yun ang ginawa ng palaspas. Kumuha naman sila ng palaspas, nilagay sa bintana. Basahin natin sa 21:5 ng Mateo. Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit at dito siya'y sumakay. At inilatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit. Nilatag nila sa daan, samantalang nakasakay sa asno ang Panginoong Hesus. Ang karamihan inilatag sa daan yung kanilang mga damit, tuloy. At ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilatag sa daan. Ayun, yung iba naman kumuha ng mga sanga ng punong kahoy, inilatag sa daan. At saka dumaan ang Panginoong Hesus. Tuloy natin. At ang mga karamihang nangasa unahan niya at ang nasisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret ng Galilea. At umasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nangagbibili at nangamimili sa templo at ginulon niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Yun. Doon nangyari yung nagsiputol sila ng mga sanga ng punong kahoy. Tapos bukod doon sa kanilang mga damit na inilatag nila sa daan, doon kinuha yung palaspas na simboliko yon ng pagpasok ng hari sa Jerusalem. Si Kristo bilang hari ay hindi kagaya ng ibang hari nakasakay sa kabayong mola. Si Kristo nakasakay sa batang asno, nagpapakilala ng kaamuan sa kanyang pagkahari. Maamo siyang hari. At hindi siya sumasakay sa kabayo para makipaggera. No? Sa pagpasok niya sa Jerusalem bilang hari na anak ni David, nakasakay siya sa asno. Sinalubong siya ng mga tao, nilatag yung kanilang mga damit, tapos yung iba na ayaw sigurong maghubad, kumuha na lang ng mga sanga ng punong kahoy, siyang inilatag sa daan. Di ba ganon ang mga hari? Dating panahon naman yung mga hari, ang nilalakaran nila, nilalagyan ng bulaklak ng mga tao. No? Eh sa Jerusalem siguro, nung panahon na yun, walang masyadong maraming bulaklak. Mga sanga ng punong kahoy ang kanilang inilatag bilang paggalang dun sa hari. Eh, yun ang sinasabi ng Katoliko ng mga palaspas. Kaya lang, hindi din na sa daan nilagay sa bahay, nilagay sa may bintana.